Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung aking kaibigan, si Brother K. Maraming salamat sa iyo. You're very supportive. So, patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At salamat rin sa marami kong mga natututunan sa iyo. Gusto rin po nating batiin ng happy birthday si Ate Gina Lynn Malinaw and Harold Berbigal. Nakikiselebrate po kami sa inyong birthday. So, ngayon po itutuloy natin ating series about Teach Us to Number Our Days. Isang napakagandang panalangin ni Moses na dapat po panalangin din natin ngayon. Lord, tulungan niyo po ako na bilangin ang aking mga araw. Alam niyo po yung araw natin dito sa mundo, merong hangganan lamang at hindi na tayo pwedeng mag-extend. Now, tingnan po natin yung ating talatang pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuin po ito sa Job chapter 14 verse 5. Ang sabi po rito, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Sa Tagalog po, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw. Ibig sabihin po, may tinakda ang Diyos na ng iyong kapanganakan, meron ding nakatakda ang Diyos na iyong kamatayan. Sa simula pa itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan, nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. So napagandang paalala po ito sa atin. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God ordained the number of our days. Itinakda na ng Diyos yung dami ng araw na ilalagi natin dito sa mundo. Kanina lang neto pala mga nakarang araw until now, nagbibilang ako ng mga araw. Marami akong kinukompute. At isa sa kinompute ko ay kung 62 years ang ilalagay ko dito sa mundo, ilang araw 'yon, no? So kinukompute ko. Ang prayer request ko kasi sa Panginoon, Lord, sana bigyan niyo ako ng edad hanggang 60 years. Prayer ko yun ng college. Ngayon na tumatanda na ako, nag-extend ako ng 2 years. Sabi ko, Lord, 62. Para sakto, 2050. So, ito yung prayer request ko sa Panginoon. Pinanganak ko ng January 1, 1988. Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit 2050. Yung mga panahon na yan, gagawin ko yung best ko, Lord willing, by the grace of God, magawa ko yung mga bagay na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Yung mission ko dito sa mundo. So, from birth to death, alam na ng Panginoon yan. So, pwede akong kuhanin ng Diyos bukas, pwede rin akong kuhanin ng Diyos maybe later, kung kailan man tinakda ng Panginoon. Pero ito yung prayer request ko sa Kanya. Now, sabi po rito sa Psalm 139 verse 16, bago pa tayo ipanganak, alam na ng Diyos, nakita na ng Diyos. Sabi rito, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. So, naka-ordain na talaga nakatakda na talaga kung gaano kahaba ang ating buhay. Sabi rito, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, God ordained the number of our days. At mga kapatid, kung ilan ang araw na ibinigay sa atin ng Panginoon. By the way, yung mga araw na binibigay sa atin ng Panginoon, regalo ng Diyos yun And we have to enjoy each day. Yung ini-enjoy natin yung bawat oras na binibigay sa atin ng Panginoon. At the same time, we are being productive every day. Yung bawat araw na binigay sa atin ng Panginoon, nagagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. Na every day is an offering. Lord, today, I will do my best for your glory. Dapat ganun ang mindset natin. Araw-araw binibigay natin yun sa Diyos. Kasi regalo ng Diyos sa atin yan yung bawat araw ng ating buhay. Kaya ino-offer natin yan sa Diyos pabalik. So, mga kapatid, paalala lang, God ordained the number of our days. At kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak, hindi ka maaksidente kapag hindi mo pa oras. Okay? So, kapag binigyan ka ng Panginoon kung ako, bibigyan ako ng Lord ng 62 years dito sa mundo na ito, kahit yung pinakamasasamang tao, gawan ako ng masama, hindi nila ako mapapatay. Kahit anong aksidenteng danasi ko, mahulog ako sa bangin, car crash, etc., etc., kahit anong aksidente yan, hindi ako mamamatay dyan. Kasi kung binigyan ako ng Lord ng 62 years yan bago ako mamatay. Kaya ito, very comforting po ito sa bawat isa sa atin
Na kapag ikaw namatay ka sa ganitong araw, yung pamilya mo, alam ng pamilya mo na kinuha ka na ni Lord at that point in time. Sa ating mga Kristiyano, comforting to kasi alam mo na you are indestructible. Hindi ka kayang wasakin, hindi ka kayang patayin, hindi ka kayang, walang taong kayang umagaw ng iyong buhay hanggat hindi pa itinakda ng Diyos, hanggat hindi pa pinapahintulutan ng Diyos. Pangalawa po, God set a limit we cannot exceed. Sabi po rito sa ating mga talata sa Job 14:5, a person's days are determined. Nakatakda na yung ating mga araw. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Ano po ibig sabihin nito? Nag-set na yung limit ang Diyos sa ating buhay na hindi natin kayang lampasan. So mga kapatid, kahit isang araw, hindi mo kayang idagdag sa iyong buhay. Kahit isang araw, hindi natin kayang dagdagan ng ating buhay. In fact, kahit isang segundo, hindi natin kayang idagdag sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, ba't ka nag-aalala? Huwag ka mag-alala kasi kahit isang araw, isang oras, o isang segundo, hindi mo kayang dugtungan ng iyong buhay. So nag-aalala ka. Ibig sabihin, si Lord ang may hawak ng iyong buhay. Kahit anong pilit mong extend yung buhay mo, uminom ka ng kahit kung ano mga gamot, kahit pa anong pag-aalaga mo sa sarili mo, of course, kailangan natin alagaan yung sarili natin, no? Pero kahit anong gawin natin sa pag-extend ng ating buhay, kung yan, tinuldo ka na ng Diyos, wala nang kasunod yan. Ang kasunod yan, afterlife na, sa buhay na walang hanggan na. And number 3 po, God desires for us to have a life worth living. Yung Diyos po, ito yung pinakaninanais sa atin na yung lahat ng mga araw na ibinigay niya sa atin, ito ay magamit natin ng tama. Yung masasabi nating buhay na makabuluhan, a life worth living. Kaya po yung buhay natin mga kapatid, hindi yan sa pahabaan, hindi yan sa patagalan Ano po ang laban dito? Yung meaningful life. Yung buhay mo ba naging makabuluhan? Si Jesus Christ, ilang taon lang? 33 years lang. Si Jose Rizal, I think, 33 years lang din. Pero naging makabuluhan ang kanilang mga buhay. Kung ikukumpara mo yung buhay ni Rizal sa ordinaryong Pilipino, ang layo ng agwat. Si Rizal, mas makabuluhan pa yung buhay niya kaysa sa isang tao na umabot ng 80, 90, tapos hindi naman naging makabuluhan yung buhay. Si Jesus Christ, 33 years old lang din, pero na-accomplish niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Na-accomplish niya yung mission niya dito sa mundo. At yung pagkatapos ng mission niya dito sa mundo, that's it. Yun na yun. No? Balik na siya sa langit. Umupo na siya sa kanyang trono. So kapag tayo po'y nakalibing na, ito lang yung ito lang yung haba ng buhay natin, yung dash na yan, may maliit na dash. Yang maliit na yan, diyan natin pagkakasyahin yung isang makabulong buhay. Ito wala na yan Hindi na importante kung gaano kahaba ang iyong buhay Ang importante, makabuluhan yung ating buhay. Yan po yung ninanais ng Diyos sa atin. Kaya po dapat ngayon pa lang, aware na tayo, Lord, ano ba yung mission na pinapagawa mo sa akin? Alam ko may mission ako sa pamilya, may mission ako sa career, may mission ako dito sa bansa natin, meron akong mission sa ministry, sa church. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, may pinapagawa si Lord. Kailangan nating ma-accomplish yun para maging makabuluhan ng ating mga buhay. Now, paano po natin ito i-apply? Number 1, draft a long-term plan. Draft a long-term life plan. Ito yung vision natin sa buhay. Ito yung pangitain natin. Ito yung gusto natin gawin sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Draft a long-term plan. So ako po, kaya hinihiling ko sa Panginoon, Lord, bigyan niyo ako until 62 years, until 2050. Kasi dun sa period na yun, gusto ko yung ito maka-accomplish ko, Siyempre, sa gabay ng Panginoon, sa pahintulot ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Dapat meron tayong lifetime, mga kapatid, lifetime, pero kadalasan wala tayong life plan, Actually, wala ngang word na life plan Hinahanap ko life plan, wala Lifetime meron. Ano pong ibig sabihin nito? Nasasalamin dito yung perspective ng mga tao na settle na kontento na sa lifetime. Meron kang habang panahon
pero walang plano doon sa habang panahon na yon. Draft a long-term life plan kasi mas mahalaga yung life plan kesa sa lifetime. Ako po ay dito sa devotion na to, malaking tulong sa akin to, kaya in-apply ko talaga to literally, no? Teach us to number our days. So meron akong Vision 2050. So 25 years from now. Ito yung mga gusto kong ma-accomplish. Lord willing, sa pahintulot ng Panginoon. So, pag 2050, meron na 62 years old ako noon. Meron akong 22,646 days from January 1, 1988 to January 1, 2050. 22,646 days. Ako po ay 37 years old na. So, more than half na pala yung na-consume ko. Sabi ko, Lord, nung nagko-compute ako dito, mambira na more than 50% na to Ang na-consume ko na pala ay 13,332 days. Compute na po nito, computed na yung dito, yung mga leap year, etc., etc. So, July 1, nung nakaraang araw, ito yung nakita ko. 13,332 days na yung naubos ko. Kumbaga sa kandila, lampas 50% na. Tapos meron na lang akong 25 years to go until 2050. Meron na lang akong 9,314 days. Bukas, 9,312 na lang. No? Kasi kinumpute ko to noong July 1 So bukas, 9,312 na lang. So dito sa 25 years na yan, meron akong ina-accomplish na mission na yung madali lang naman ma-discover yung mission na pinapagawa sa atin ng Diyos Ano yung gift mo? Ano yung dealing sa'yo ni Lord? Yun yung gawin mo, no? Yun yung calling mo. Ako, teaching talaga ako So, ang goal ko, puro teaching, no? Until the end of my life. So, meron akong long-term plan. Kayo rin po, dapat meron kayong long-term plan, yung pinaka-vision nyo na galing sa Diyos. Kung kayo po ay kaising edad ko, meron ka na lang 25 years to go, 2050 na, no? So, number 2 po, have a day-to-day plan. So, meron kang long-term plan, pero meron ka ring araw-araw na plano. Kaya maganda, may planner tayo lahat, no? Have a day-to-day plan. Ibig sabihin, para po yung empire. Kung gusto mo sakupin ng isang imperyo, huwag mo sakupin lahat. Divide and conquer, maliliit lang. Araw-araw lang, no? Kapira-kapiraso lang. So, kung meron ang napakalaking goal sa buhay, gawin mo yun everyday. Bite-size lang, paunti-unti lang. Hanggang sa yung isang buong buhay mo maging makabuluhan kasi yung bawat araw ng buhay mo ginawa mong makabuluhan. So, have a day-to-day plan. Yan po yung means to achieve our vision. And number 3 po, commit to your God-given mission. I-commit mo sa Panginoon. I-commit mo yung sarili mo sa ipinapagawa sa'yo ng Diyos. Again, madali lang po ma-discover kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos Tingnan mo muna kung ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Tingnan mo yung skills mo, tingnan mo yung talents mo, tingnan mo yung kung ano yung pinakamalapit sa puso mo. Tingnan mo kung mararamdaman mo yun Kasi kung ang pinapagawa sa iyo ng Diyos mag-drawing, mag-design ng mga building, architect ka, no? Pero malalaman mo na hindi ka architect pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, tsaka wala kang kaalam-alam, wala kang interest sa mga ganong gawain, no? So, when you commit yourself to your God-given mission, una, dapat alam mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord. At pag nalaman mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord, i-commit mo na yung sarili mo doon for the rest of your life at huwag kang magbabackslide. Kasi pag nag-backslide ka, tumalikod sa Panginoon, magsasayang ka lang ng oras. Magsasayang ka lang ng buhay. Tapos babalik ka ulit sa Panginoon, ang dami mo nang nasayang na mga araw. So, commit to your God-given mission. Ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Diyos? Ano yung mission mo dito sa mundo? I-commit mo yung sarili mo doon araw-araw hanggang sa ma-accomplish mo yon. Kasi wala namang importante dito sa mundo na gawain maliban doon sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. You have to discover that and you have to commit yourself to it until the end of your days. So, draft a long-term plan, have a day-to-day plan, and commit to your God-given mission. Now, para po sa ating discussion, what is your God-given mission in life? Na-discover mo na ba? Napag-usapan natin po ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, let's pray. Father, even though I have wasted so many days of my life, I still want to thank you
because it's never too late to repent and start anew with you. Thank you for the chance to be redirected toward your beautiful plan. Please teach me to number my days. Thank you for the gift of life and for all the remaining days I still have on earth. Please let me use each day wisely. Let me glorify you every day for the rest of my life. May my life be meaningful, a life worth living. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, ang aking kapatid, si Sister Julian. Maraming salamat sa iyo at kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.